Ako si Mark, isang call center agent na naka-assign sa graveyard shift. Sanay na akong magtrabaho ng mga ganitong oras, ang mag-isa sa isang malamig at tahimik na opisina. Pero may isang gabing hindi ko makakalimutan, isang gabing nagsimula sa normal na shift at natapos sa isang bangungot na hahantong sa isang katotohanang hindi ko matanggap. Pagpasok ko ng office, napansin kong kakaunti na lang ang tao. Malas lang siguro kasi ang graveyard shift talaga, parang laging ganoon. Wala akong pakialam, basta ang goal ko lang ay matapos ang trabaho. Habang naglo-log in ako, napansin ko ang isang bagong mukha, isang babae, mahaba ang buhok at may kakaibang aura. Hindi ko masabi kung anong klaseng pakiramdam. Pero mayroong ibang energy na parang hindi ko kayang ipaliwanag, bagong hair ka. Tanong ko nang makita ko siyang nakaupo sa isang station na malapit sa exit. O, sabi niya, ngumiti ng mahina at bumaling sa computer niya. Habang nagtatrabaho, ang floor ay tahimik na tahimik, maliban sa tunog ng keyboards at mouse. Pero bigla akong nagkaroon ng pakiramdam na parang may nagmamasid sa akin, na parang may mga mata sa dilim na hindi ko kayang makita. Naisip ko lang na baka dahil sa pagkapuyat ko, kaya ako nag-i-imagine. Hanggang sa dumating ang unang tawag ko, "Good evening, this is Mark. How can I assist you?" Pero sa kabilang linya, isang boses na mahina, parang nanginginig. "Mark, pakiusap. Huwag mo akong iwanan sa lugar na to." Tumingin ako sa paligid, nagtataka. Walang ibang tao sa floor maliban sa akin at sa babae sa kabila. Nang ibaba ko ang phone, napansin ko na parang mas malamig ang hangin sa paligid. Isang malamig na panginginig ang dumaan sa aking katawan. Pumihit ako at doon ko nakita ang babaeng naka-station sa kabilang bahagi ng floor, nakatitig sa akin, hindi gumagalaw. Naglakad ako papunta sa kanya, ngunit habang papalapit ako, parang napansin ko ang kakaibang glint sa mata niya, hindi normal. Tumingin ako sa screen ng computer niya at napansin ko na parang hindi siya nagtatype, wala ring active na tawag o anumang bukas na application. Kakaibang pakiramdam ang pumasok sa katawan ko. Ngunit bago ko pa siya matanong, biglang isang malakas na tunog mula sa kabilang station. Natulala ako, napatingin sa direksyon ng ingay. Walang tao sa paligid, pero nang lingunin ko ang babaeng iyon, wala na siya. Nang pabalik ako sa station ko, biglang nawala ang ilaw. Nag-freeze ako. Ang buong opisina ay tila nagsimula ng magbago, masyadong tahimik, at ang dilim ay parang yumakap sa paligid ko. Bigla akong nakaramdam ng matinding kaba. Tumingin ako sa monitor ko at isang file ang biglang lumitaw, employee record, Regina Torres. Nag-blink ang mga mata ko sa pangalan. Habang binabasa ko ang impormasyon sa file, ang aking mga kamay ay nagsimulang magpanik. Si Regina Torres, nasawi sa sunog noong 2018 at siya pa rin ang babae na nakikita ko sa floor. Tumigil ang hininga ko. Napatigil ako nang marinig ko ang tunog ng isang taong kumakalabit sa keyboard. Nilingon ko ang screen at sa bawat pagtingin ko, parang may dumaan sa likod ko. Lumingon ako. Isang malakas na ingay mula sa kabilang bahagi ng room. Tumigil ang puso ko. Tumakbo ako patungo sa exit, ngunit biglang may malamig na hangin na dumaan sa aking likuran. Sa kabila ng dilim, nakita ko siyang nakangiti, ngiti na nakangisi, nakakatakot, ngunit ang mukha niya ay tila nawawala ang hugis, parang unti-unting nagiging anino. Agad akong tumakbo palabas. Nanginginig ang mga kamay ko habang tinatahak ang hallway. Pero bago pa ako makarating sa elevator, may narinig akong isang malutong na tawa, sabay ng mabilis na yapak na papalapit sa akin. Tuminala ako at tumambad ang isang mata na halos lumabas sa sakit ng ulo ni Regina. Isang malupit na ngisi at isang malupit na boses na sumigaw sa aking tenga, "Hindi ka makakatakas, Mark." Nakita ko ang buong katawan niya na mabilis lumapit at para bang isang hangin na humahabol sa bawat hakbang ko. Nakasalubong ko ang pinto ng elevator, ngunit bago ko pa ito matunton, bigla itong sumara ng kusa,
bumaba ako ng mabilis at hindi lumingon. Nang makarating sa labas ng building, hindi ko na inisip kung anong nangyari, basta tumakbo ako papalayo, iniwang buo ang lahat ng gamit ko. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung anong klaseng takot ang hatid ng gabi na yon, pero isang bagay ang sigurado ako, hindi lahat ng naroroon sa opisina ay tao. Ang iba sa kanila nakakasalamuha mo. Thank you all for watching this here video. Please like and subscribe.